Loss and Damage Fund inaprubahan na sa COP28 Climate Summit. Those who are least responsible suffer the most. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa climate change sa United Nations General Assembly noong September 21, 2022. Kahit less than 1% lang ang naiaambag ng Pilipinas sa carbon emissions sa kabuuan, isa pa rin ang bansa sa most vulnerable countries na lubhang naapektuhan ng climate change. Para kay Pangulong Marcos, injustice ito na kailangan itama. Kaya naman, magandang balita para sa bansa ang pag-aproba ng Loss and Damage Fund sa 28th Conference of the Parties of COP28 Climate Summit na ginanap sa Dubai noong November 30, 2023. Ano nga ba ang Loss and Damage Fund at paano ito nakakatulong o makakatulong sa bansa? Tara, alamin natin. Manggagaling ang Loss and Damage Fund mula sa mga mayayamang bansa na itinuturing ding major polluters. Ang mga nakolektang pondo mula dito ay ibibigay sa developing countries. Magsisilbi itong compensation para sa mga mahihirap na bansa dahil, gaya nga ng sabi ni Pangulong Marcos, kung sino pa ang hindi masyadong nakakaambag sa climate change, sila pa ang lubhang nagdudusa sa mga epekto nito. Nangako ng ilang developed countries na mag-aambag sa Loss and Damage Fund. Kabilang na dito ang United Arab Emirates at Germany na magbibigay ng $100 million each. Magbibigay rin ng $75 million ang United Kingdom, $24.5 million ang United States at $10 million naman mula sa Japan. Simula 1991, iminumungkahi na ang pagkakaroon ng ganitong uri ng compensation. Ayon sa Special Climate Envoy ng Barbados na si Avinash Persad, nagsimula na ang problema sa klima dahil sa industrialization ng mga mayayamang bansa. Anya, dahil mismo sa industrialization, kaya sila naging mayaman. Kaya naman, dapat lang na tumulong sila sa gastos sa reconstruction at rehabilitation ng climate impacts. Para sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, very critical ang pagpapatupad ng Loss and Damage Fund dahil makakatulong ito sa developing nations na i-rebuild ang natural at man-made features na nasira dahil sa climate change na hindi kayang tustusan ng bansa. Sinisiguro rin ng Environment Secretary na sinusubukan rin ng Pilipinas na pababain ang emissions mula sa energy and transport at agriculture sectors. Samantala, hinikayat naman ni Pangulong Marcos ang world leaders para sa mabilisang implementasyon ng Loss and Damage Fund. Hindi mapapantayan ng anumang halaga ang nag-iisang mundo natin. Ngunit, mahalaga pa rin sa pangangalaga at pagsasaayos nito ang pagkakaroon ng sapat na pondo. Sa pag-aproba ng Loss and Damage Fund, mapapagaan ang epekto ng climate change sa bansa na siyang hangad ni Pangulong Marcos para sa Pilipinas. Ikaw, sang-ayon ka ba sa pagbibigay ng mga mayayamang bansa ng kabayaran para sa mga bansang lubhang na apektuhan ng climate change? DWIZ Research Report. Report.